Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ano mga kuya, mga ateng, nalibang po ba kayo sa Senate Flix? Ang pagsubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Abay, binagtatalunan ngayon sino daw ba ang nakalamang sa 3 araw na impeachment trial ng Vice Presidente? Ang prosecution ba o ang defense? Siyempre, walang magpapatalo dyan. Sabi ng prosecution, kami ang nakalamang. Sabi naman ng defense, kami. Pero ano ba ang damdamin na ating mga kababayan? Ano po ba sa tingin ninyo, Ayan, nalibang kayo, Talagang ang galing na social anesthesia, Abay, nakalimutan natin habang nanonood ng balitaktakan sa impeachment trial. Abay, nakalimutan natin, ano nga pala, Ayan, magbabayad pala ng kuryente. Ayan, Benny Estareha. Wala pala akong pambili ng gamot. Ayan. Naku, ano pala, Ayan, wala pa tayong pambili ng bigas. Yan po ang sinasabi natin, mga misis. At hindi lang yan. Abay, nasaan na yung mga nagnakaw ng bilyones? Ayan, hindi na ba hahabulin ang mga yan? Nagkakalimutan na ba? Yan po mahabingan nating panibagong social anesthesia. Ayan, pagkatapos ng epekto ng anesthesia, ay, gutom pa rin. Ano man ang mangyari, life goes on, sabi nga ng Beatles, ng mga Nigerians. Maganda umaga Pilipinas, ako po si Deo Macalma. Pero ngayong tapos na ang 3 araw na impeachment trial, eto po, nagkakalimutan yan, ang bagyo, ay mabuti na lamang po at medyo humina ang super typhoon Inday. Abay, ngayon ordinaryong ano na lang, bagyo. Alamin nga natin ang latest kaugnay sa kalagayan ng bagyong Inday mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Alamin natin ang latest mula kay forecaster Benny Estareha ng DOST Pag-asa. Benny, ano ang latest sa bagyong Inday? Yes po, Sir Deo. Good morning. Gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay bahagyang humina itong si Super Typhoon Inday into a typhoon as of 5 in the morning. Huli itong namataan at
925 kilometers east of northern Luzon at may taglay na hangin na 175 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at kumikilos po ng west-northwest pa rin at 20 kph. So based pa rin po sa ating latest track, simula po ngayong araw hanggang sa Sabado po ng umaga ay mananatili pa rin sa northern portion of Philippine Sea ang bagyong Inday. At posibleng by that time, Saturday morning, nasa pagitan po ito ng Taiwan at ng Okinawa, Japan. At lalabas po ito ng PAR around Saturday ng tanghali. Hindi pa rin siya nakikita magla-landfall, no? Kung ang pag-uusapan po natin ay yung kanyang mata. Subalit yung malawak niyang diametro na nasa around 1,700 kilometers ay masasakop pa rin po itong malaking bahagi po ng Luzon. So sa ngayon, meron pa rin tayong nakataas na wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, northeastern Quirino, kayo din sa Apayao, northern Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, gayon din sa Ilocos Norte, northern Aurora at sa northern and central portions of Catanduanes. Kaya ngayong araw at bukas, pinag-iingat pa rin natin sila sa posibleng malalakas na hangin. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa affected po ng buntot ng bagyo plus the southwest monsoon or hanging habagat na siyang unti-unti pinalalakas ng bagyong Inday. We're seeing po for today halos buong southern Luzon, including Metro Manila na rin, itong Zambales, Bataan, medyo makulimlim ang panahon at may chance na rin po ng pag-ulan. Ngayon din sa Visayas, mayroon nang asahang malalakas po na ulan for today dito sa may Western Visayas and Negros Island region. Dito naman sa parting Mindanao, meron din pong habagat pa rin, no? At pinakamalalakas sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Yung mga pag-ulan po posible magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mag-ingat po at posibleng magtaas din tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warning. So make sure na coordinated din tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management officers kung kinakailangan. Yung mga latest mula dito sa weather. Benny? Yes po. Siyempre dito sa Metro Manila, concern tayo, tatama ba, magkakaroon ba ng malalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila? So for Metro Manila, hindi siya tatama. Hindi po natin din nakikita na magtataas tayo ng wind signals. And yung weather condition natin for today, at least mostly cloudy skies po tayo at may chance ng mga pag-ulan na hindi naman po tuloy-tuloy. By tomorrow, mayroon ng mga light to moderate rains and makulimlim na talaga yung panahon dahil po sa habagat. Mas lalakas pa po yan pagsapit po ng Sabado, yung mga pag-ulan. Ano ang tsansa na magbago ang direksyon at tumama sa lupa, Benny? Consistent po yung track natin in the past few days na talagang ito hindi magla-landfall at ang direction talaga niya natutumbukin ay dito po sa hilaga ng Taiwan. Ayan, at Japan, ano, ha? Apo, yung southernmost islands po ng Japan. Ayan, naku, nabuti nila nga. Kasing lakas nga ba ito ng Typhoon Yolanda, Benny? Kung yung sukatan po ng Pag-asa, no, hindi siya umabot ng 235. 235 po yung sa Bagyong Yolanda nung 2013. Pero ito pong si Inday, Bavi pa during that time, nasa 215 kph po. Ayan, pero hindi nagkakalayo, ano? Halos, opo. Ayun, Parehas. ayan. Anyway, pasalamat tayo. Sana nga ay hindi magbago ang direksyon at hindi maglalandfall sa Pilipinas. Benny, thank you. Maganda umaga. Good morning po. Forecaster Benny Estareja ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. So, yan po mabigyan ng maganda naman, ha? Ayan, although na sinasabi ng iba, dapat yata kung ang bagyo daw nakatulong, ha? Kasi pagka daw bumagyo at bumaha, abay na-tretrace natin, lumalabas yung mga substandard na flood control project. Nawawasak kaagad, ayan, nasisira at natutukoy kaagad kung sino ang may mga proyekto ng mga substandard na flood control projects. Pero ayaw naman nating bumaha ng todo, bagyuhin tayo na may mga mamamatay, marami ang mapipinsala, ha? Anyway, habigan, balik tayo sa ating talaga namang ilang araw kayo natin pag-uusapan ang impeachment trial po, mahabigan ng Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Nasa ating linya po mabigan si Attorney Antonio Audi Bucoy, ang impeachment court spokesperson. Ayan, mahingan natin ng assessment sa 3 araw na impeachment trial ng Vice Presidente. Attorney Audi Bucoy, sir, magandang umaga po sa inyo, Your Honor, sir. Magandang umaga sa iyo, Lakay Deo Macalma,
Subalit, kinakailangan kong iwasto. Hindi po ako ang impeachment spokesperson. Hindi po. Sorry. Last Stand year, corrected. nung nakaraang taon ho yun, ako yung spokesperson ng prosecution team. Ngayon ho ay hindi na. Oh. May 4 iba na. Ayan, oo nga. Anyway, Attorney Bukoy, sir, alam po namin na kayo po ay buong bayan at lalo kayong mga abogado, ha? Mga legal experts ay talagang nakasubaybay dito sa impeachment trial ng Vice Presidente. Sa tingin ninyo dito ano ang assessment niyo muna dito sa 3 araw na impeachment trial? Maganda ba ang takbo? Mabagal? Boring? Ayan. Ano pa ang tingin niyo, Attorney Bukoy, sir? Tama, palagay ko tama lang yung tinatakbo ng paglilitis. Okay. Ang general assessment ko po ay dapat mabahala na si Vice President Sara Duterte. Sapagkat ang nakakaungos ho ngayon ay ang prosecution. Ayan ho ang aking matimbang na pag-assess sa nangyaring 3 araw. Bakit nyo nasabing lamang ang prosecution team, Attorney Bukoy, sir? Yun yung simulan natin nung unang araw, yun yung opening statements. Napakalakas po ng opening statement ni Congresswoman Luistro. Inihayag niya kung ano yung dadaloyin ng kanilang katibayan. Sa kabilang panig naman, hindi ho naglahad ng ganon yung depensa. Ang tinuligsa pa rin nila ay yung constitutionality ng proseso. Dapat to, inilahad nila kung ano yung magiging daloy ng kanilang ebidensya. Pangalawa, nung prinisinta po yung testigo na si Kalilong, NBI agent Kalilong, malinaw po yung ginawang paglalahad ni Attorney Ligutan. And pangatlo, yun yung cross-examination na ginawa ng depensa ay hindi ho nagdulot ng pinsala sa testimonya ni Kalilong. Sa halip ay lalo hong pinagtibay nung testimonya, nung cross-examination na yung video na ginagamit ngayon ng prosecution ay hindi minaniobra, hindi kontaminado at totoo. Wala akong pinsala na nagawa yung cross. Ang sabi ng depensa kahapon na Attorney Bukoy, ayan, successful sila sa pagsira sa credibility ni Agent Bukoy dahil Agent Kalilong, ayan, dahil ang sabi po napatuloy na hindi lang pala sa expert 2 weeks lang siyang nag-training, nag-seminar sa IT at pagkatapos hindi nga siya expert kundi parang although na competent witness pero hindi daw pa eksperto sa larangan ng IT. Attorney Bukoy, sir. Gayon na sabi ko, inaasahan ho yan, nabubuhatin nila sarili ng bangko. Okay. At sasabihin nila na kami ay tagumpay. Subalit, ang malinaw po, hindi nila natuligsa Hindi sila naging successful pagtuligsa ng testimonya. Sa halip ay lalo nang pinagtibay dahil mismong yung ebidensya, yung video, ginamit din nila para ipakita yung sitwasyon ng staff ni VP Sara. Ngayon, kung ginamit mo yung the same evidence, yung parehong katibayan, lalo mong, ibig sabihin yan, inaamin mo na tama ito. So sa tingin po ninyo, lalong nadiin ang Vice President dahil inulit-ulit pa yung banta ng Vice President sa Pangulo. Ganun po ba? Tama ho. Hindi lang niya minsan sinabi ito, inulit-ulit pa niya. So hindi ho ito bugso ng damdamin. Dahil may panahon siya para mag-isip At hindi niya sinabi kahit kailan na ito ay bugso ng damdamin. Kundi pinagtibay pa niya na talagang totoo. Pero ang sabi po, Attorney, ito daw pong threat na ito ay hindi impeachable offense at una-una, hindi naman napatunayan itong si Agent Kalilong na merong ang kinontrata ang Vice Presidente na assassin na papatay sa Pangulo, First Lady at former Speaker Romualdez. Wala akong kinalaman yung pagpapatunay na meron talagang kinontrata na mamamatay tao. Dahil dito po, ang issue dito ay yung pagbabanta. Hindi necessarily kung meron siyang kinontrata. Grave threat so ito So hindi mo kailangan patunayan na meron talagang kinontrata. Ang kailangan mo lang patunayan ay nagbanta. Pero, at may kapasidad siya. Okay. May kapasidad siyang tutuhanin yung banta. Bakit po Meron siyang kapasidad.
Ba't nyo nasabi may kapasidad ang Vice Presidente? Unang-una ho, meron siyang mga nauugnay siya sa AJK nung siya ay mayor ng Davao. At merong mga testigo dito. Yun yung mismong nagpapatupad ng EJK. So may kapasidad siya. Kaya niyang tuparin yung kanyang banta. Wow. Anyway, Attorney Bukoy, ayan na sa procedural matters naman sa nangyari sa impeachment trial kahapon. Parating kinu-question ang pagtatanong ni Senator Judge Hontiveros. Ano po ba ang mali doon sa pagtatanong ni Senator Hontiveros? Yun ang gusto malaman ng taong bayan, yung mga hindi masyadong yung mga layman, yung mga hindi masyadong maalam sa batas, attorney. Opo. Malawak po ang diskresyon na binibigay sa mga senators judges para maliwanagan sila. Magabayan sila kung ano yung sustansya ng testimonya. Hindi ho kasalanan ni Senator Hontiveros na pumunta sa usapin ng konklusyon yung kanyang pagtatanong. Kaya nung tinawag ang kanyang pansin, sinabi naman niya, hindi ko alam yan kasi hindi naman ako abogado eh. Kaya ho, sinabi, humingi siya ng paumanhin. Pero I think good faith ho yung kanyang pagtatanong. May lawig ho na binibigay ang impeachment rules sa pagtatanong ng mga senators, judges. Sa rules ba, Attorney Bukoy, sir, pagka ganitong sabi nga hindi dapat tinatanong yan, ang prosecution ba o kaya ang defense lawyer pwedeng i-object yung pagtatanong ng isang senator judge? Pwede ba yan? Hindi naman siya presiding judge. Pwede bang questionin yung pagtatanong niya ng magkabilang panig, defense and prosecution, kung sila ay apektado rito? So, as a general rule, ang objection ho dapat ay patungkol sa tanong ng kalaban, ng kabilang partido. Okay. May mga sitwasyon ho naman, kahit nasa husgado, na pwede kang mag-object sa tanong nung maestrado. Lalo pa kung makikita mo na kumikiling pabor sa isang panig. Pero ang general rule ho, dapat, especially sa impeachment, dapat ho wag supilin yung pagtatanong para mailabas yung katotohanan. Pero kung objectionable, gaya po na may kumikiling na, dapat to mag-object na. Pwede mo mag-object yung mga abogado. So pwede i-object si Senator Judge Hontiveros? Pwede po. Pwede. Kung nag-object yung kabila, pwede mag-object. Subalit, yung gaya ng sinasabi nila na to strike out yung mga tanong at sagot. Senator Hontiveros, kung tama ang aking paggunita, sinabi ni Presiding Officer Escudero na no need to strike out kasi narinig na ng tao eh. Narinig na ng tao. So, ang ginawa niya, pinaalalahanan niya yung mga senator judges na sa susunod, umiwas tayo na kukuha tayo ng konklusyon doon sa testigo. Ayan. May tuturing bang leading question yun, yung ginawa ni Senator Hontiveros sa attorney? Hindi po Ang kanya ho is honest to goodness na pagsaliksik ng katotohanan. Honest to goodness. Paliwanag. Hindi ho necessarily leading. Ang nakikita ko hong sumobra ay humihingi na ng konklusyon. Hindi naman siya dalubhasa sa batas Kaya hindi niya alam. Kaya napapunta ho yung daloy ng tanong doon, pati kasagutan. Ayan, isa pang parating naririnig na hindi masyado naintindihan ng layman. Ano ba yung mga leading question? Ayan, bakit pinagbabawalan ang leading question? Kailan nagiging leading ang isang tanong, Attorney Bukoy? Ang leading question ay objectionable pagka direct examination. Okay. Only sa direct examination. Sapagkat isinusubo mo sa testigo kung anong dapat ang maging sagot niya. Okay? In general, answerable by yes or no. So, ang nagiging testigo, yung abogado. Yung nag-examine. Hindi yung testigo. In general, yan ho yung framework ng leading question. Pag sa cross-examination naman, pwede mag-leading question yung yung nagko-cross-examine. Okay. Ang hindi ho pwede,
ang hindi ho pwede, misleading questions. Ibig sabihin, wala pang pruweba na nasa record, pero tinatanong mo na, ina-assume mo na meron ng katibayan. Kaya Okay. misleading naman ang kanyang katapat pag cross-examination. Ayan. Pero minsan sinasabi ng presiding judge, rephrase your question, counsel. Pero Yes. ganun din pa rin eh. Medyo binago na yung tanong, pero ganun pa rin yung ang gist ng tanong, attorney. Yan o. Ang gist ng tanong ay ganun pa rin. Yun ang gusto mong palabasin sa testigo. Pero yung tanong mo, hindi pwedeng isinusubo mo sa testigo kung ano yung dapat na maging sagot niya. Kaya rephrase your question. So yun pala yun. Oh. Anyway, Opo. marami kami natutunan si Attorney Bukoy sa mga ganitong mga legal terms, legal issues. Pero balik tayo, Attorney. Sabi ko kanina, para ang impeachment trial, para nagiging social anesthesia, nagkakalimutan. Habang may impeachment trial, ano na ang mangyayari dito sa investigasyon ng flood control project? Ayan. Lalo na, yung iba dyan, although na nakulong na, hindi naman makapagsalita. Ano ang tingin nyo? Magkakalimutan na ba dito sa flood control project? O hindi ba dapat parallel ay dapat isabay din ang pag-iimbestiga, Attorney Bukoy, sir? Magkasing halaga po yung dalawang yan. Yung pagpapanagot sa katiwalian at yung impeachment. Meron ng recent development itong flood control investigation. Okay. Kung inyong maaalala, pinapaluta ngayon ni Ombudsman Remulla na meron siyang star witness. Si dating kalihim, Bunoan. Yes, sir. Pero malaki yung problema dyan eh. Bakit? Unang-una, si dating Secretary Bunoan, ang lumalabas na pinakamay sala dito. Bakit kamyo? Siya po ang arkitekto nung budget ng DPWH na isinumite niya sa Department of Budget Management upang isali doon sa National Expenditure Program. So siya ang nagdisenyo niyan. Pangalawa, siya ho ang nasa sentro. Bakit? Siya ho ang may control nung pondo para sa DPWH. Sila ang nagpapabid, sila ang naggagawad ng kontrata sa mga kontratista. Dulo, sangkot pa rin because siya ang nag-o-aproba ng mga pagbabayad sa mga kontraktor. Siya nagpapaano kanya. And kung inyong maalala, siya ang itinuro ni Undersecretary Bernardo na tumanggap ng halos 3 bilyon kasi meron siyang tongpats na 15% kada taon. Ang hinawakan niyang pondo ayon kay Bernardo. Undersecretary Bernardo, yung sa 4 na taon niya bilang kalihim, meron siyang tongpats o kickback na 15%, which translates into 750 million a year times 4. So, 3 bilyon. 3 bilyon. Na ang kanyang gusto ng isole, 1 bilyon. Okay? Parang 2 And sa billion lahat balance ng- Oh. So may bulsa pa rin na 2 bilyon. Pangalawa, nung siya ay nagsumite ng kanyang sinumpang salaysay sa ICI, ang sinisisi niya ay ang kawalan, ang kaluwagan ng pangangasiwa sa DPWH. Ang kapabayaan. Pangalawa, sinabi niya, wala siyang kinita rito, wala siyang ibinulsa. Pangatlo, system failure. Yung hindi umubra yung sistema ng checks and balance within the DPWH. And then, sinisi niya yung mga nasa sa ilalim niya na mga district engineer na Nagmaniobra talaga. Minaniobra daw siya. Ngayon, nung inimbestigahan wala sa ibang binanggit na hindi siya nagtuturo. Hindi niya binanggit yung mga kongresista, hindi niya binanggit si Speaker Romualdez. Kung talagang si Speaker dito, kung siya ay complicit, dapat babanggitin niya. Ganun ka-importante. Pangalawa, nung nagkaroon ng investigasyon sa DOJ at saka sa Ombudsman, binago niya yung kanyang naratibo. Ngayon sinasabi niya, may mga congressmen na sangkot. Okay?
hindi siya nagpangalan. At lalo tigit, hindi uli niya binanggit si Speaker Romualdez. Subalit, nung siya ay maaresto, iba na ang kinakanta niya. Sabi niya, magbibigay siya ng testimonya ayon kay Ombudsman Remulla na mag-uugnay kay Speaker at sa ibang kongresista dahil sa mga pagpupulong behind closed doors. So, pabago-bago po yung naratibo. Ni Kaya Secretary hindi Bonoan. pwede pagkatiwalaan, lalo tigit, nasa sentro siya eh. Siya yung arkitekto eh. Siya yung pinaka-may sala. Lumalabas sa pinaka-may sala rito. Hindi siya pwedeng state witness. Ba't biglang nagbabago ang testimonya ng Secretary Bonoan? Bakit sabi ni Ombudsman Remulla siya daw ang magiging state witness laban kay former Speaker Romualdez? Yan nga ang sinasabi ko, nabanggit ko kanina. Ngayong inaresto na siya, may usapan na. Ayon kay Ombudsman Remulla. Ngayon, kung ano yung usapan na yun, hindi natin alam. Dahil hindi nila siya sa publiko eh. Ang nangyayari ho ngayon, ang lumalabas, ang ombudsman, parang sastre. Dahil nauna yung akusasyon, kasunod, yung ebidensya dapat baligtad eh. Katibayan muna, katibayan muna, then aayusin mo kung ano yung katibayan, yun yung iyong irereklamo. Bakit parang sastre? Ngayon sila nagtatahi, sila nagtatagte, sila nagbuburda ng testimonya. Hindi ko natin alam kung ano yung kasunduan nila eh. Okay. Anyway, At Attorney. pabago-bago nga, yung naratibo, pabago-bago. Pero alam mo, Attorney, ang impression ng marami ay involved ang dating House Speaker, pati si Saldico. Ba't daw hindi sila masyado nababanggit, hindi nakasuhan? Nauna pa si Marcoleta, si Mike Defensor, na iba naman ang issue. Kasi po, ibang issue. Kasi po, ang nakikita ko ay yung kawalan ng kapanipaniwala at mapapagkatiwalaang matibay na ebidensya. Kaya nauna yung iba, kasi may ebidensya, may katibayan. Dito nagkukumahog ngayon na maghanap ng ebidensya para suportahan yung naunang akusasyon na dapat hindi ginawa. Ang problema, kaka-press conference, may akusasyon kagad. Ngayon, kinakailangan pangatawanan nila na tama yung akusasyon. Ngayon sila nagkukumahog na humanap ng ebidensya para punan ito kahit na yung ebidensya ay hindi katiwa-tiwala. Alam mo, Attorney, isa pang gawa nitong mga isyong ito, may bagong development. Si Ombudsman Boying Remulla, isusunod naman na i-impeach. Ano sa tingin po niyan? Kailan matatapos yung mga ganitong usapin sa politika? Masyado na apektado ang bansa, Attorney Bukoy, sir. Wala pa ho ako. May bali-balita ho. Pero sa ngayon, ang tingin ko, marites pa lang yan eh. Marites pa lang yan. wala pa akong nailalahad eh. Wala pang napipirmahan. Wala pang naisusumite na reklamo. Dahil dadaan din ho yan sa proseso eh. Okay. Kung nagsimula ng proseso ng impeachment sa mababang kapulungan, yun, doon ako maniniwala na meron. Wala pa ho eh. Marites pa lang. Anyway, Attorney, maraming salamat at dapat nga lang, huwag kakalimutan yung tunay na issue. Ituloy impeachment, pero huwag kakalimutan yung investigasyon sa flood control scandal dahil bilyones pera ng bayan ang nawaldas yan, Attorney Bukoy, sir. Magkasing halaga po itong dalawa. Totoo po. Pananagutan. Pareho patungkol sa pananagutan. Pero dapat po, ang pananagutan ay base ayon sa katibayan na katanggap-tanggap. Yun lang po. Attorney Bukoy, sir, maraming salamat sa inyong mga insights, mga paliwanag. Thank you and good morning. Maraming salamat din, Lakay. Thank you very Magandang much, umaga. sir. Good morning. Daming bayan. Legal expert at dating spokesperson din ng impeachment trial. Kanino nga ba ito? Kay Corona ba? Si Attorney Antonio Audi Bukoy. Daming bayan. Masalimot ang mga issue, yung mga laymen, yung mga hindi abogado, at least natututo po mga bigan sa mga napapanood natin. Pero ang nangyari magkaroon nga ba ng hustisya, At siyempre, tanong pa rin dyan, ano ang magiging kapalaran ng Vice Presidente Sara, Siya ba'y ma-impeach, mapapatalsik, o magtatagumpay ang depensa? Daming bayan.
Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, kumusta po ang mga justice sa Supreme Court? Palagay ko sila rin po ay nakatutok din, ano ha? Justice Jeopardy Maampaw, ha? Justice Sam Gaerlan, ha? At siyempre, siguro nakatutok din dito si Justice Maida Marquez, ha? Ang isa rin po sa sumuporta noon nung ma-impeach ang Chief Justice Renato Corona. Daming bayan. Oras, Mr. Edwin Ernie, Colonel Alex Zambrano. Aba, bilis na oras. Alas 8:41. Ang oras na yan ay Bayan. Oras, Sister L. It's 8:50. Ayan na ba gumati, ha? Ayan na, dahil mga extra pala sa impeachment trial kahapon, ano, ha? Ando pala si Bibi Gandang Hari pala yung nasa likod ni, ano? Ni Senator Senator Alan Alan. Napita. Sabi ko, sino itong... Yes, Lakay. Siya yun. Parang titingin-tingin na, ano, na... Kasi, alam mo na, mga barako niya, tinitingin. Sino ba yung maganda? Akala ko naman impeachment pinapanood mo. Kasama yun, extra yun. Matatalas ang mata, ha? Dahil si Dr. Roel Aguila, ayan. Sino yung maganda yung malay ko kako dyan? Pagkatas napansin ko, may yun nasa likod ni Senator Alan Peter Cayetano na parang sumisingit na gano'n, tumitingin sa camera. Si Rostom Padilla pala yun. Si Bibi yun, Lakay. Yung naka-earpads. Siya yun. Siya pala yun. Ayan. O, ikaw, Atty. Bugay, ha? Atty. Bagsi, ha? Nakita rin kita, ha? Daming bayan. Pero sa hirap ng panahon ngayon, at siyempre si Atty. Sal Panelo nandun din, ha? Nandun din siya. Sec Sal Panelo, kumusta ka na, ha? Alam po niyo, attorney, sa hirap ng panahon ngayon, marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat po, ha? Kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman nag-a-apply at pinapaklik kayo ng mga link para i-claim ito para daw ma-process, ay ingat dahil ito po ay scam. Scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details, card number, login info at OTP. Ito po ay mahalagang paalala mula po yan sa BDO. Daming bayan. Sandali lamang, let Narciso mula sa Malacanang. Abay, saan ba ang lakad ng Presidente Bonget ngayon? Ay, Apo Presidente, ha? Abay, signal number 1, di ayan tayo dyan Ilocos Norte, ha? Ayan, abay, pasyaran niyo mo at Apo dyan Provinsyayo, ha? Oras, Sister L. 8:52. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:55 at good. Bakit ang mga nakaraamba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang freeze na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? That makes absolutely no sense. Daming bayan. Pero paalala namin sa Mr. President, ha? 19 days na lamang po So na pala, Sister M. Yes, Lakay. Sa July Abay, 28. no, 27. Ay, 27. Oo, 27. fourth Monday yan. nga pala. Oo. At Mr. President, ipaalala po namin sa inyo mamaya, ayan, yung mga 15
top contractors na involved sa flood control projects. Abay, bakit mag-asawa pala, dalawa pala yung nakakasuhan? Actually, parang isa lang yun lakay eh. Yung mag-asawa, si Curly at si Sarah Diskaya. Isang kumpanya pa lang. Oh, yeah. Kasi di ba marami silang 15 yan eh. Yes, So- nasaan na si Legacy Construction ni Alex Abilido, nasaan na itong yung mga wawaw, ayan si Wawaw, ha? Asan si Mark Alan Arevalo, sino ba yung mga sikat dyan, ha? Ayan, mamaya, papasadahan natin yan, Sister El. Yes. Dummy. Pinapaalala natin ang ating presidente, tsaka, yung mga investigador, mahiya na, pinapahiya nyo ang presidente, biro nyo, 1 year walang nangyari. Oo, nauna pang makulong yung mga Yung mga hindi involved sa flood control, Oo, yung mga scandal. ang mga involved sa mga kaso na hindi naman kasing laki ng flood control lakay. Ay, sinabi nakakulong mo, ha? na, nasa oblo na. Ayan. Pero yung mga nangurakot, nakinabang at naapektuhan ng buong Pilipinas, nasa labas pa rin. At saka, wala lang, may mahabol pa ba tayo? Yung mga private jets nila, mga helicopters nila. Baka yung, naibenta na lakay. naibenta na, Sister El, na ilabas na ng Pilipinas, sabi ng ating bubit na piloto, ha? Si Saldi ko hanggang ngayon wala pa rin. Ayan, free as a bird. Freeman, hinahanap ba siya o hindi? Anyari, ha? Dummy. Bayan. Paalala lamang po, Mr. President, at nasaan ba ang presidente ngayon? Ano ba Ang lakad Pangulong niya? Bongbong Marcos Lakay, walang nababanggit na anumang pahayag tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makalipas nga ang unang 3 araw ng paglilitis. His lips are sealed. Yes. Pagdating sa impeachment, ha? Tanungin natin kung kahapon ba tumutok. Baka busy pa rin ang Pangulo Lakay. Sa bagay, bilang presidente at bilang kakampi ng vice presidente, noon, noon, kumbaga pinagsamahan din, siguro, tama lang siguro na wag siyang magkomento pagka nagsalita sa dyan. Babanata na naman siya ng trolls dyan. Sabihin niya, kita nyo, ha? Siya ang masterman na impeachment. Pero alamin natin, Kaya Lakay. para no talk, no mistake. Yes, tsaka less talk, less mistake. Let's talk, less mistake. Pero ang Pangulo, walang comment talaga, Lakay. Pero alamin natin, aside dyan kung nasaan ang presidente mula kay RH14, Ms. Leth Narciso, Ms. Leth. Sister L, Mayor, hindi daw na pag-uusapan Respect, ang impeachment please. trial. Yes. Hindi daw na pag-uusapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nababanggit ang Pangulo tungkol sa impeachment proceedings sa Senado. Ito'y kahit pa ang pinag-uusapan sa impeachment court ay ang pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Inulit ni Castro na hindi nanonood ang Pangulo ng impeachment trial dahil marami itong dinadaluhang meetings at iba pang aktibidad. Sabi pa ni Castro, hindi naman nabago ang tungkol sa pagbabanta ni VP Sara na dati na ring sinagot ni Pangulong Marcos. Pero ang malinawan niya ay wala pa ring pagtanggi o hindi ito idinidenay ng Vice Presidente. Ngayong araw, Lakay, ay may mga bisita si Lakay. Bago ang iba pang ibang issue. Anong sabi ni Auntie Claire, anong sabi ng presidente? Kung ipatawag siya ng impeachment court na bilang saksi, witness. Para patunayan na ano epekto sa kanya ang banta, meron nga bang naramdaman siyang banta sa kanyang buhay? Ano sa tingin mo? Payag ba siyang maging witness sa impeachment court? Impeachment trial. Alamin natin, Lakay, ay hindi sumasagot ng hypothetical lang. Ng mga Okay. Sige, abangan na lang natin yan kung pwede ba ipasubpin ang presidente? Diba? May immunity from suit, pero kung kukunin testigo, witness, pwede ba yun? Ayan. Anyway, we'll cross the bridge when we get to Menjola. Menjola talaga. Okay, Ms. Red, proceed. Your Honor. Lakay, ay may mga bisita si Presidente dahil magpapaalam na ang ambassador ng Republic of Korea, si Lee Sang-hwa, nagtapos ng kanyang tour of duty.
At mayroong mga bibisitang Swedish business leader Marcus Wallenberg. Yan yung bisita ni Presidente ngayong araw sa Malacanang Lakay. So yan ang schedule ng Pangulo. May mga announcement ba ang gayahin daw ni Presidente si Supremo. Yes, Ayan, less talk. Less talk, less mistake. Oo, Ayan, pero gawa lang daw ng batas. Ayan, gawa lang ng gawa ng trabaho na batas lang. at hindi salita. Ayan. Ayun gayahin si Robin, ha? Dahil may nauna na siyang statement dito Lakay, di ba, nung nasa Canada. So, yung binanggit niya na kung siya, yung inaakusahan, haharap na siya para masagot niya na. Pagkatapos nun, wala nang iba pang sumunod na mga pahayag ang Presidente. Oy, may mga bagong announcement ng ng bagong mga officers, ha? Like Benhur Abalos, Secretary Benhur yes, Abalos. Cabinet Secretary. Yan kahapon ni Yusek Castro Pero na itinalaga siyang Cabinet Secretary. Pero naawa naman kay Secretary Benhur Abalos, but yun lang. Yung Secretary to the Cabinet, ala namang power yan. Kung ba alang kingdom, parang ano lang. Kasi yung iba Lakay, mas gusto nila yung Siyempre may kingdom ka. may sarili kang kaharian. Yes, oo. Eto, wala. Parang ano lang parang pampalubag loob. Hindi siya daw yung mamumukpok Lakay. Mamumukpok doon sa mga hindi daw Sabi kumikilos. naman ni Pangulo Lakay, di ba, kahit wala pang posisyon si Secretary Abalos, tumutulong naman na siya. Ganon. Oo, pero iba yung yung Gusto mo talaga na siyempre naman. ahensya. Oo, hindi masaya. Ayan na. Pero ito masaya, ha? Ayan na. Hindi binabanggit ni Auntie Claire to, ha? Ayan na, mga brethren, ha? Ayan, i-congratulate ninyo, ha? Ang bagong director ng Bureau of Jail and Management Penology, ha? BJMP, ha? Ayan, ba't hindi kasama yata sa binanggit kahapon Leta? Itong si General Efren Nemenyo. Ayan, siya ang bagong BJMP kapalit ni BJMP chief na nag-retire, ha? Right Worshipful General Ruel Rivera is the name. Wala siya doon sa mga nanumpa kahapon kay Presidente Lakay. Ayan, pero may appointment na siya. Ayan. Okay, sige. Sino pa? Ilan ba yung in-appoint kahapon? Kahapon Lakay yung tatlo lang. nanumpa kay Presidente. Si Philip Lo na pinuno ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas at si Attorney Nisauro Firme bilang ad interim member ng Judicial and Bar Council. JBC, ayan. Okay, so ang presidente ay signal number 1 di ayam di Ilocos Norte, mag-agpasyar di probinsya may di Ilocos Slovakia. Wala pa siyang Lakay binabanggit kung bibisita, pero may nagbigay na siya ng mga direktibas sa kaukulang mga ahensya. Sabi na ay full of government approach, so lahat ay naghahanda. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat, Miss Let, Your Honor. Balik sa inyo, Mayor at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Pero ano man ang mangyari mga kuyang mga ating may bagyong Inday man, may impeachment na trial. Ayan. Ano nga kaya mangyari pagka na-impeach naman si Ombudsman Boying? Yan lang kaya yan, ugong-ugong pa lang naman. Sabi natin ni Bukoy kanina, Marites pa lang yan Lakay. Marites. Hintayin natin kami mag-file nga ng ng impeachment complaint. Grabe naman yan Lakay. Alam mo Lakay, ang tagal nitong impeachment trial kay VP Sara, no? Oo. 90 days ba? 9 months. 3 months. 90 days. So, nakakapagod. Ay, sinabi mo, ha? Pero ano man ang mangyari, abay tuloy po ang pamagyan aginaldo ating Ninong ng Bayan. Ang Santa Claus ng Bayan. Ninong Sherwin na nandyan sa, nasa na botas pala ngayon, ha? Nandyan sa dagat-dagatan. Dagat-dagatan na botas. Dyan dati ang DCRH, ha? Na pagka umulan, bumaha. Nagbo-broadcast ka na nakababad ang paa. Nagbo-broadcast kami hanggang tuhod, hanggang hita ang tubig. Hindi ba maano yun Lakay? Pag matagal na kababad, yung... Sana yan din.
Biro mo, nasa newsroom kami, nagsusulat kami ng balita, makinilya pa, typewriter. Nakababad ang pa sa tubig ba? Ayan. Pero ano nga ba ang word of the day, Sister El? Bago ang word of the day, Lakay, dahil nagka-countdown na tayo para sa ating days before Christmas, mayroon na lang 168 days, 14 hours and 52 minutes until Christmas. Ang bilis ng panahon. Pasko yes, na Lakay. naman. Pasko na naman. Akalain mo yun. Babata na naman tayo. Pero ito muna ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Eto na, Lakay, ang ating word of the day ay Ano? hingal. 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 Ayan. Sa English ay gasp. Gasp. Sa Cebuano ay hingak. Ano nga ba sa Ilocano ang hingal manong Joe Fontanilla? Ayan. Madi makaangas? Ganun ba yun? Parang ganon. Hirap huminga? Hirap huminga. Sa amin ganon din. Parang hindi nakaangos. Ayan. Parang ganon. Angas din sa inyo? Lakay. Para sa Ilocos. At ano bang context kasi ang yan? context niyan, Lakay, kahapon ay actually ang nagtanong nito, kung hindi ako nagkakamali, si Miss Let. Bakit? Yung kasi parang ang sinabi ni Miss Let doon sa tanong niya sa press con ay ano daw ang komento ng Malacanang tungkol doon sa sinabi ni Senator Pia Cayetano na bakit hindi tawag dito mag-special session. 'Di ba humihiri sila ng special session sa Malacanang. Total ang Malacanang daw ay kaya namang magpa-special session kung gusto nila. So parang yun ang context. Ang sabi ni Castro, unang-una daw, gusto niya munang kumustahin si Senator Pia Cayetano. Bakit? Dahil sa kanyang hingal. yun yung context niyan, Lakay. Kasi sabi niya, kung mapapansin niyo, lagi siyang hinihingal. Sabi niya, hindi ko alam kung dahil ba sa nagkaka-anxiety na ba siya? Sabi siguro hyper Ayan. Kasama na siguro 'yan. Ayan. So yan ang konteksto niyan, Lakay. Parating tense. Ayan. Para siyang gano'n. O nga pala, Justice Maida Marquez, ayan, Justice Joe Lopez, ha? May napapansin lang ako, Sister El. Ewan ko napansin mo, ha? Yung nasa prosecution, putya gagaran ng mga Amerikana, Ayan, di ba? Para mga bagong patahi sa, saan ba pinatahi yan? Sa his, magaling na toppers? Ano bang mga sikat na mga tumatahi ng ganyan? Arthurs, ayan. Pero yung mga nasa defense, simple lang. Mga nakabarong lang sila. Ayan. Tsaka ang babata la kayo. Oo nga, mga lawyer. Kahapon yung sinarbasa, di ba? Bata rin naman yung nasa prosecution. Hindi, mas bata lang lakay tingnan. Ewan ko lang kung ano. Nakaka-apekto ba yung Attorney Orly D, ha? Nakaka-apekto sa trial yung magara ang nakasindak pagka ang Amerikana mo ay parang walang gusot. Parang intimidating kasi dating lakay. Parang wow. Ayan, naalala ko tuloy si Vice President Jojo Binay. Hi, BP Jojo. Ayan, kumusta ka na, ha? Nung human rights lawyer ito nagdedepensa ng mga hinuhuli mga aktivista. Ayan. Marcos time, ayan. Marcos Senior. Abay, pagka umattend ng hearing yan, Sister El, ha? Ang barong niya, nasa brown envelope pa yan. Ganyan talaga ang Jojo Binay noong araw. Ayan, ang barong niya, nakatupi-tupi yan, ha? Nasa brown envelope. Pagdating sa korte, doon pala magsusot ng barong. Para walang gusot lang kayo, no? Gusot-gusot nga. Ay, gusot-gusot. Siyempre, nakatupi. Matagal nakatupi. So, yung mark lakay kung saan yung tinupian. Siyempre, no? Ganyan noon ang mga human rights lawyers nung Marcos time, Sister El. Pero nasa Ninong ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity.
Ito na lakay ang ating ninong ng bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At nandyan si Ninong Sherwin sa barangay NBBS sa Dagat-Dagatan, Navotas City. Ninong Sherwin! Yes, at lakay at Sister L. Eto nga, at huling-huli natin ang ating winner ngayong umaga na nakatutok sa kanyang radyo habang nakikinig ng DZRH. Wow, Ganda cute na ng transistor radyo niya. niya. May nakasulat na lakay. Ano na? Bombo? Ano ba? Ay, Pero ang pinakikinggan, Basta radyo, bombo! asan yung ano? pinakikinggan DZRH. Ang tunog DZRH. Maganda umaga po. Regalo ng bombo yan, pero sa DCRS nakikinig. Para bias Binigyan ng radyo, iniligay sa DZRH. Paris talaga kami. Pangalan niyo po? Lourdes Custodio. Nanay Lourdes. Mami Lourdes. Apo. Ayan. Gano'ng katagal na po kayo, nanay, nakikinig sa DZRH? Matagal na po. Ayan. Wala Ayan. pa po nung dito pa yung DCRH. Ay, Ayan. wow. Sa may Agora. Oo, sa may Agora. Agora. Lakay, pinikwento mo, alam na alam ni Nanay Lourdes. Oo, dyan sa Dagat-Dagatan. Di ba, Ate Lourdes, nung dumadaan tayo dyan sa North Bay Boulevard noon, pagdaan natin doon sa daingan. Mabango. Mabango. Pagdaan mo doon, yung damit mo, amoy daing na. Oo, mabango nga. Ayan. Ano, Susundan ka talaga. pag natutulog ka at kasakay ka sa sakyan, magigising ka na. Tulog ka na eh. Alam mo na kung asan ka na. Kasi alam mo na yung lugar dahil yung sa amoy. Oo, Ayan. totoo yun. Ayan. Parang Kaya pag ganyan. kami bisita ka Aha. at natulog sa inyo, bakit ganyan ang amoy? Alam mo na yun kung nasaan ka na. Nasa nabotas ka na. Nasa nabotas ka na. Ayan. Pero Ate Lourdes, bakit cool na cool kayo? Oo nga, cool na cool. Turuan nyo nga si Tsaka Senator. blooming. Turuan nyo si Senator Pia para di hinihingal parate. Ayan. Oo nga. Ayan. Chill-chill lang si Ate Lourdes. Okay, tanongin mo na Ninong Sherwin, si Ate Lourdes. Opo, Nanay Lourdes, ako kailangan masagot yung ating tanong. Sino paborito niyong announcer sa DZRH? Lucky Leon Calma. Naku, patay tayo. Sumabit. Leon Makalma. Ayan. Pasensya ka na, may edad na kasi ako. Ayan. Okay lang po. Ninervyos si nanay. Paganda kasi si Nanay Lakay. Nakaganon kanina pa. Aba, tinututukan mo ng Pilita Corrales po ba kayo? Hindi naman, ini-nervous lang. Ninervyos. Kasi ang tingin sa TV, sa monitor Sa yata, camera. camera. Tinitin ng sarili. Lakay, dahil ito, paborito mo sila kay Dayo Makalma, meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat. Welcome, Sir Ate. Leo Calma. Ayan. At Salamat po sa inyo. Ayan, magandang umaga Ate Lourdes. Ganda man ang pangalan, Lourdes. Ayan. Anyway, Sherwin, tanungin mo si ate kung alam niya ang word of the day. Ayan, Nanay Lourdes, kailangan masagot yung ating word of the day para mapalitan nyo yung radyo nyo ng medium component. Baka mamaya... Hingal. Hingala. Hingal po. Tama, Ate Hingal. Lourdes. Ate Lourdes, yung radyo na ibibigay sa'yo, baka mamaya radyo bombo naman ang pakikinggan mo dyan. Hindi naman. Ililipat. Pagbukas. Ayan. Dahil yan ako ang ating medium component. Ito, hindi nyo na kailangan ng baterya. Solar powered na po ito. Yan ang Sunmax ng Astron. Yan ang ating medium component. Hatid sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At meron ka rin bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit sa inyong mga anlawing labahan. At syempre, ang lalabahan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. At hindi ka na malulungkot dahil pasasayahin ka na ng bangus sisig fish cracker ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Salamat po, Sir Lakay. Sir Lakay, Ilocano po ako. Taga-ano ka po? Ang nanay ko, Ilocano, taga Sambales po. Taga Sambales. Ayan, among Agilocano nga roda po. Ayan. Basit man. Basit laang. Ayan ito kaya di Sambales.
Jay Butulan. Jabutulan. Kasta wang nga rod. Dahil marunong mag-Ilocano, bigyan mo na another 1,000. Another 1,000 pieces para sa Mami Lourdes. Thank you, Manang. Ayan. Lakay, thank you po. Awan, anyaman na manang. Ayan, just agin na ibang nga Paskwa, na ibang nga barong nga tawaw. Apo. Buwan nga rod. Buwan nga rod. Okay nga rod. Maraming salamat, Sherwin. Naku, maraming salamat, Nanay Lourdes, at maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Laging tumutok sa Deezer H. Baka ka na susunod dating winner sa Deezer H. Malacash promo kasama ang Charm Popcorn, Purple Eternity, Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din nga, Sherwin. Ikaw talaga, Sherwin. Dami ko ng salary deduction nito. Nakay parang araw-araw no, wala kang ligtas. Sinusubukan ko na ako i-seal ang aking lips. Yung isa, wala man dagdag. Yung kahapon. Alam niya kasi nagdadagdag ka. Yan, sweldo natin. Ubus ang sweldo nila kay kawawa na maglalakad na to pa uwi. Wala akong pan-tricycle nito. Pero okay lang yan, Lakay. The more you give, the more you receive. Sana nga si Sir M. Maraming salamat din ng Sir Ben Ate Lourdes. At good morning sa mga taga-Radyo Bombo. May sticker yung radyo. Buti hindi naka may tawag diyan yung naka-fix? Naka-fix yung yung bawal yata yun, Lakay, di ba? Bawal yun. Pagka mahuli, bawal. Pero hindi po namin ginagawa yun. Yung radyo pong pinapamigay namin, lahat ng istasyon pwede niyong pakinggan. May choice kayong lumipat na istasyon. Kung bigyan ng DCRS, pwede kang makinig sa Love Radio. Ayan. Yes, the best. Yung Easy Rock. nag-anniversary kahapon, Easy Rock. Yes. Mag-radyo natin din kayo. Yes. Ayan. 101.1, 90.7 o kaya 63 point... 60.3. Ayan. 60.3. Ang Easy Rock, 60 point... Hindi! 63. 6.3 Lakay. Sabi ko sa'yo, nirambol mo Ikaw yun Kaya sabi ko, anong 60? Wala namang 60-90 yun 96.3. Ayan. Ay, naku mga Lakay, mga ating standby, Raymond at Paas. Pagkatapos na ang impeachment trial ng Monday to Wednesday, ano ang gagawin ng mga senator judges? Ayan. Senator Lito Lapid, ha? Senator, yung daming nag-aabang sa iyo magtanong din. Ayan. Siyempre, si Robin pa ang tanong, ha? Siyempre, inintay din si Supremo. Ayan. Huwag kayong mag-alala, ha? Pagka nagtanong ang Senator Lito Lapid, mawiwindang ang buong impeachment court. Hello po, Sen Lito Lapid. Good morning, Supremo. Ayan, alabang mahablang ka dyan. Mga Lakay, sa dami nating ginagawa yung mga ating sa araw-araw para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad. Ay, naku, Kuyang Willie Bonilla, ha? Ayan, Mr. President, Mr. Chito Trinidad. Madalas napapabayaan na natin ating kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin ang anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapin natin ang fish oil, lalo na yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong itong mag-maintain na ating heart health at blood flow. Ayan. Ang Senator Chisi, mukhang maganda ang blood flow niya ngayon. Heart health, ha? Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangan suportahan natin ating immunity at tibay na ating buto. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Ito ang +1, mga kuyang mga ateng. Tulong sa wastong nutrisyon para handa tayo sa trabaho at anumang serbisyo.
Kaya punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin po ang Omega Gold. Idagdag niyo po, Mrs. mga lola, ang Omega Gold sa inyong shopping list dahil ang inyong golden support for health, yan po ang Omega Gold. Ayan, para maganda ang daloy ng dugo sa ating mga veins. Ayan, hanggang puso yan. May vitamin E at vitamin D pa, ha? Pero paalala po, ang Omega Gold ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:21. This time check is daming bayan. Oras, Sister L. 9:28. Ayan, alamin nga natin ang latest muna, ha? Sa kalagayan ng bagyong Inday. Abay, ano na ba, ha? May mga pag-ulan. Sinabi niya yun. Ito na nga, si Giselle Ricafort. Ito, may sunshine ito, may sunshine. May sunshine to. Pero ito muna, Lakay, dahil kaugnay nga ng bagyo mga paliparan, naka-alerto na sa Typhoon Inday. Contingency measures inilatag. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, naka-alerto na yung mga paliparan sa bansa sa posibleng hagupit ng Typhoon Inday. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nakalatag na rin ngayon yung mga weather contingency measures. Ipinatutupad naman na yung preparedness measures sa lahat ng paliparan na maaring maapektuhan ng typhoon. Inatasan yung lahat ng paliparan na minamanduhan ng CAAP na tiyaking selyado ang mga communication equipment, navigational facility, control tower at iba pang critical infrastructures. Nananatili pa namang normal yung airport operation sa ngayon at wala pa rin naitatala na kanseladong mga flight. Hinimok ng CAAP yung ating mga kababayan, partikular yung mga pasahero na regular na tingnan yung mga flight advisory at weather update upang hindi maabala at magkaiwas sa banta ng bagyo. Una rito, inanunsyo ng Pag-asa na humina na bilang typhoon yung super typhoon pero patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ito si Giselle para sa Lakay. Tumingala ka nga sa langit. Ayan, kung uulan ba sa dakong hapon at gabi. Ayan. Weather report. Weather report. Tinignan. Naalala kasi Manibal no, pag gumagawa ng weather report noong araw para kay Bossing Caloy Castro, lalabas sa news center. Titingala sa langit. Maganda ang panahon. Tapos habang binabasa, umuulan. Ganun po na araw, hindi pa teki. Ayan. Ayan. So, nasaan ka ba ngayon? Maganda ba ang panahon dyan? Dito Lakay sa bahagi ng National Bureau of Investigation sa Pasay City, Lakay, makulimlim yung lagay ng Lakay. Abay, sinupin na lang si Director Melvin Matibag. Kumilimlim na dyan sa gawin ng NBI, dyan sa Macapagal Boulevard. Gloomy ang skies dito Lakay. Gloomy dito sa bahagi ng ng NBI headquarters Lakay sa Pasay City, pero wala pa naman tayo na nararanasan ng mga pag-ulan sa mga oras na ito. Ayan. Okay nga Ruth, maraming salamat Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, masaya na si Kuyang Placid Chavez, Noble Hill Kiambao. Kasi napakinggan na si Giselle Ricafort. Yung pangako niya, hindi naman nakarating. Politiko ba yun, Lakay?
Tatakbong congressman pala. Si Val Gonzales, Bagyo pa rin ba? Kaugnay pa rin to. Nasa Cagayan na ba si Val? Nasa Batanes na ba? Wala lakay. Ang nasa Cagayan natin ay si RH25 Grace Ansano. Grace Vera, okay. Pero ito, nasa Quezon City si Val, ang emergency response team ng Quezon City Police District, pinakikilos na para sa paghahanda naman ng epekto ng Bagyong Inday. RH5, Val Gonzales, Val. Israel at Mayor ngayon pa lamang ay handa na rin ang mga personnel at mga kagamitan ng Quezon City Police District na magagamit sakaling maramdaman ang epekto ng Bagyong Sinday at sa QC at sa buong Metro Manila. Inilagay na ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio sa full disaster readiness ang lahat ng unit ng QCPD habang nagbabanta ang pagtama ng Bagyong Bavi o Inday. Nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa lokal na pamahalaan, QCDRRMO at iba pang mga ahensya para sa tuloy-tuloy na monitoring sa mga bahaing lugar, evacuation centers at terminal. Naka-standby ang mga rescue team, sasakyan at communication equipment para sa agarang search and rescue, evacuation assistance at traffic management. Nananawagan si Police Brigadier General Silvio sa publiko na sumunod sa mga abiso, makipagtulungan sa mga otoridad at unahin ang kaligtasan habang tinitiyak ng QCPD ang kaayusan bago, habang at pagkatapos ng posibilidad ng pagtama ng bagyo. Ako si Val Gonzales. Val. Ayan, kumusta ang panahon dyan sa QC? Maayos ba? Maliwanag ba ang kalangitan? Maulap ang buong Metro Manila kung titingnan mo, Mayor, pero wala pa namang mga pag-ulan, Mayor. Maganda yung lagay ng panahon kung yung init kahapon ngayon ay medyo mas malamig-lamig dahil may kaulapan ang buong Metro Manila, Mayor. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val Gonzales. Back to you, Mayor. Hindi kita malilimutan. Oy, magandang, hindi makagandaan ang umaga natin. Sabi ni Brother Bishop Ephraim Fautagana ng Iglesia Filipina Independiente. Dahil mga brethren, mga kuyang, ayan, ang sabi ni Bishop Fautagana, ayan, naibabigat kuyang, I and IFI Brother Masons would like to extend our sincerest condolences and deepest sympathy to the Tiples family. The passing away of Bishop Roman Tiples. Naku, si Kuyang Bishop Roman Tiples pala, a worthy brother Mason and the former diocesan bishop of the Diocese of Negros Occidental. May his soul rise up in glory. Ayan. Greetings of peace and love from Bacolod, Bishop Ephraim Fautagan. So mga kuyang, mga brethren, ayan mga kapatid sa IFI, Aglipayan Church, tayo po ay nagpabot ng pakiramay sa pagyaw ni Bishop Roman Tiples. Rest in peace, Brother Bishop. Pero ano man ang mangyari, abay batiin din natin ng happy birthday. Sino yan, Lakay? Dahil hindi rin mapipigil ang pagbaha bukas. Pagbaha ng blowout. Ayan. Sino yan? Dahil magbeber Chodoro Makal-Makalaw lad sa 136, ha? Humanda kayo, bartekan na kayo ni Apo General. Ayan. Anong bartekan? Lalasingin kayo. Ikaw naman, hindi ko maintindihan, Lakay. Hindi ako makarelate. Ganun ba? Lalasingin kayo ni Lucky Boy. Ayan. Sino Lucky Boy? Na-extend di Lucky. Ayan. General Hansel Marantan ng PNP Region 4. Ayan. Happy birthday po. 4A. Happy birthday, General Hansel Marantan. Abay, bukas pala ang tunay niyang birthday. Ayan, July 10. At eto rin, birthday boy din. Hoy,
Albay, mga teachers, mga classmates, ha? Ayan, batiin nyo ang yung secretary sa Department of Education, Berusiful, Secretary Sani Angara. Abay, Berry, ayan, Sec Sani, binabati ka ng mga brethren sa Pangarap Masonic Class number 448. Aba, talaga naman ha? Happy birthday din kay Christian Estacio, Alvin Estacio ng Frisco, Quezon City, mula kay Anching at Bobby Cruz, at ganoon din kay Dr. Mercy Mercado, ayan, mula kay Martin, kay Upeng at Mireya. At happy birthday din kay Edgar Du ng Gasan, Marinduque. Aba, kababae mo to, Kuya Orly, ha? Ayan, Flor Rosales. Pagbati mula kay Berwasipol Conrad Du. Ayan, let's do it. Ayan. Ay, get well soon nga pala. Naku, na-hospital pala si Kuya ha? Sino lakay? Si Ateng Julie Tan. Ayan, naku, pagaling ka Ateng Julie Tan. Ba't na-hospital si Ateng Julie, Kuya Stanley Tan, ha? Ng Dalisay Lads. Ayan, abay, ba kulang sa sa Omega Gold, Sister L. Ayan, abay, pagaling po kayo at muli happy birthday din kay belated happy birthday. Hindi pa nagpaparandam kay batiin natin si Dr. James Cayetano ng Belcan sa Pharma. At mga mista, ayan, si Mista Mata Abinuman ng PMA Class 82. Happy birthday. Happy birthday. Lakay, ako wala akong babatiin ng happy birthday, pero mayroon akong i-mention muna kasi para nagiging ako dito, isumbong mo kay Sister L ganun ba? Ay, ito Lakay, may nag-message sa atin kahapon na, di ba, lagi kong binabanggit ang problema dyan sa amin sa Albay, ang Albay Electric Cooperative, ang matinding problema sa brownout. Ito naman, nag-message sa atin, madalas din daw ang brownout dyan sa may Marinduque dahil sa sablay daw na operasyon ng Marinduque Electric Cooperative. May mga proposal na ang ilang investors para sa renewable energy gaya ng solar at wind, pero marami daw mga dili-dali Lakay. At ang sabi sa atin pakipukpok naman daw natin ang Marinduque. Yes. Panawagan ng mga Marinduqueño, palitan ng mga opisyal ng Marinduque Electric Cooperative at paimbestigahan yan sa Kongreso. Ako naman Lakay, gusto ko rin paimbestigahan ng problema dyan naman sa amin sa Albay. Ayan, tama ka dyan sa Marinduque, ha? Yan ang tampo, Justice Presby Velasco. Ayo nga pala, at Speaker Alan Lord Velasco. Ayun, naging speaker daw po kayo, hindi man lang naayos yung kuryente sa Marinduque. Yun yung problema Lakay, di ba? May mga magagaling tayong mambabatas sa mga lugar na may mga problema ganyan, pero parang wala naman nangyari. Isang dahilan din kaya natalo yata ang mga Velasco sa Marinduque. Ay, talaga ba? Justice, good morning. I love you. Sabay ganyan ka. Nakita ka sa Saturns minsan yan. Ayan. O nga, sana magtuloy-tuloy yan, ha? Nung punta ko dyan, sabi ko, ano yung nakalutang dyan sa may malapit sa Puerto? Ayan. Kuryente yan, ha? Kuryente. Sa dagat. Barge pala yun. Barge na nakapatong doon yung generator. Grabe generator, kaya tuloy na dapat magandang tourist spot din ang Marinduque, Sister L. Kaya dahil sa kawalan ng supply ng kuryente, ayan, at Governor Pipito Alvarez, ayun, tagal nyo naging Governor Gob, ha? Abay, problema din ang kuryente dyan sa Palawan. Pakiayos po. Ayun nga, Lakay, pala. Mayroon din sa nagsumong dyan din daw sa Laguna, Lakay. Naka 3 times na si Governor Billionaire Pipito Alvarez, mukhang hindi pa rin naayos. Yung kuryente dyan sa Palawan hindi pa naayos. Ayan. Dapat kayo ang hindi man ninyo sabihin nyo, ay, hindi ko naman yan, hindi naman akong sa kuryente. Hindi. Kasi kayo yung may boses, kayo nasa posisyon. Yes. Dapat kayo po ang nag-aayos niyan. Sige, itawag nyo po i-text nyo po sa amin yung mga lugar na may problema sa kuryente at tubig. May problema sa kanilang electric cooperative. Pati tubig Lakay, meron din. So message lang po kayo sa mga page namin, si Lakay Deo Macalma po ang official Facebook page. Ako din po, Sister L. Ayan. Pwede po kayo mag-message. Para isa po namin sa ating panawagan at panalangin. Yes. Araw-araw
Arawin natin yan, Lakay. Oo. Baka sakaling tablan sila, ha? At ang Department of Energy ayusin ito at ang sino nga ba yung administrator ng NEA? Sa NEA, si Admin Nani Almeda. Ayan, kita mo, dahil walang ginagawa, di natin na matatandaan yung pangalan. Mr. President, ayan, baka pwede mong palitan ito, ha? Isama ng taga-DOH. Actually, Lakay, yung mga problema na ganyan, matagal na nag-i-exist, pero sana ngayon, may pag-asa tayo. Sana, maayos na rin yung mga problema na yan. Kaya di ko maintindihan kung barado ang tenga ng Malacanang, Ayan. Kasi Lakay, ang daming dumadaing, nakakaawa yung tao. Barado ang tenga ng Sobra. Malacanang, di yata marinig, ha? Ayan, ang tagal natin na nawagan, ha? Ayan, ang dami natin panawagan sa Malacanang, pero wala lang, ha? Paano maging effective yung yung tawag nito, yung Presidential Action Center? Ayan, di ba? Para dito sa mga sumbong na ganito. Di naman nangyayari. Ayan, katulad ng mga contractors. Ayan. Huwag mong painitin yung ulo ko. Lakay, ang aga pa. Mamaya pa dapat init ulo. Pinapahiya niyo ang presidente. 1 taon na, wala pa nakakasuhan ng mga Diskaya pa lang. Good morning, Attorney Cornelio Diskaya III. Diskaya tuloy. Oy, attorney, ha? Sa Maniego, ha? Attorney, ha? May utang ka sa akin, ha? May atraso kay May Sister atraso ka L. sa akin. Nag-expect ako makikita ko na si attorney Lakay, Di mo namimit ng personal ito? Hindi ko pa siya namimit ng personal. Yun ang utang niya sa akin. Sige, kung ayaw magpakita si Noble Greg Cayabia, papakilala ko sa iyo, ha? Si Secretary Dong Mendoza. Ay, si Secretary Dong, nakita ko na yan. Dito, ha? Ayan. Daming bayan. Babalikan natin ang mga report si Standby Raymond at Paa, si Standby man ng Milky Rigunan, Standby Tina Nolasco. Haba, ang report ni Raymond, ano yung report ni Raymond? Ang batas daw, Lakay, na magpaparusa sa mga magbabanta sa Pangulo at successors nito isusulong dyan sa Senado. Paano kung banta ay isusumbong kita? Yan, isusumbong kita sa misis mo. Yan. Parang okay lang yun. Daming bayan. Okay lang ba yan? Wala nang problema dun eh. Sa misis pala eh. Oras, Sister L. It's 9:44. Ang oras na yan. Oras, Sister L. 9:52. At bati mo natin si Kuyang Aman Tosino na buwabati kay Dr. Venus De Grano ng happy birthday. Hi Sir Aman. Hi, happy birthday Dr. Venus De Grano, ang chief ng Laurel District Memorial Hospital diyan sa Tanauan City. Sa Batangas Ikaw kayo magpapabari ka, Dr. Venus. Ayan. Naalala ko tuloy yung tulingan ko yung Aman. Sir Aman. Parang nakamiss yun. Nakakamiss yung ginataang tulingan. Yung sinaing na tulingan. Sinaing sa tulingan. Yung may kasama pang palayok. Sandali lang. Bama, totohanin niya yan. Biro lang yung Sir Aman, ha? Sandali lamang, Milky. Standby Raymond Dadpaas. Kailangan natin ngayong mainit ang issue. Ayan. At may nagbabanta ng bagyong Inday. Kailangan natin naman ay init ng pagmamahal para natural ang kaligayahan. Kailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea Noble Greg Cayabyab. Kailangan ang maganda rito sa honeymoon tea, ayan, ay may taglay na natural herbs, tumutulong para maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Kasi Dr. Ferdy Pagdilaw, ayan, ginigising nito, ayan, ang iyong damdamin, making is night a honeymoon, para mahalin mo na rin ang iyong tukayo, Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Kaya mga kuyang, mga ateng, mga kuyang lang, subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Diba, Kuyang Lito Villarosa, Noble Ray Tumampo, ayan. At
sige sa kanya yan. Ito muna report mula kay Raymond. Mga pagbabanta. Ayan. Eto na lakay, batas na magpaparusa sa mga magbabanta sa Pangulo at successors nito isusulong. Alamin natin ang detalye mula kay RH28 Raymond Paz. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, panahon na upang bumalangkas ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng batas na magpapataw ng mabigat na parusa sa mga magbabanta sa kaligtasan at buhay ng Presidente, Vice Presidente at mga successors nila ayon sa batas. Ito mungkay ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Day 3 ng impeachment trial kay VP Sara Duterte at natalakay ang video message nito ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Zubiri, sa Amerika ay may batas sila na Article 18 Section 871 ng US Code na nagpapataw ng mabigat na parusa sa mga nagbabanta sa Pangulo at kanyang mga successors, 5 taong kulong at multang $250,000. Kaya't sa ngayon ay marami nang naaresto at naipakulong ng mga tauhan ng US Secret Service na nagbabanta sa buhay ni US President Donald Trump. Sa pagtatanong ni Zubiri kay NBI Agent Mark Alilong, sa kanilang investigasyon ay pasok lamang sa kasong grave threat ang pagbabanta sa Pangulo at mga successors nito. Narito ang bahagi ng pagdinig sa Day 3 ng impeachment trial kay VP Sara. It be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the President, Vice President, and its successors, meaning the Senate President, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Hindi po niya sinabi joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So, Si Senate Majority Leader Mig Zubiri. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Your Honor, Raymond Datpaas. Dumako tayo sa kamera, Sister L. Desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipaubaya pa rin sa mga Regional Wage Board ang pag-aaral sa aumento sa sahod. Ikinadismaya naman yan. RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, malaking pagkakadismaya ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin pa rin sa mga Regional Wage Board ang pag-aaral kung magkano ba ang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List, nalulunod na niya ang Pilipinas sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi ni Sandanya, ang dapat gawin ni Pangulong Marcos ay i-certify as urgent bill ang 200 peso across-the-board wage hike o ang House Bill 11376. Paliwanag ni Sandanya, ang panukalang 200 peso wage hike ay pinagtibay na ng Kamara sa third and final reading, pero ang outer part bill nito sa Senado ay hindi pa rin na-aksyonan. Kung merong malasakitan niya ang Pangulo sa sitwasyon ng mga manggagawa sa pribadong sektor, kailangan lang nito ang pag-certify as urgent bill ng 200 peso wage hike. Dahil pasado na rin anya sa Kongreso at hindi na kailangan pa ang matagal na pag-aaral. Sa pahayag ng Pangulo, ongoing daw ang review ng mga Regional Wage Board sa magiging aumento sa sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Aminado rin si Pangulong Marcos na kailangan ng wage hike kung saan ang pinakahuli ay ang 85 peso wage increase para sa mga private sector sa National Capital Region. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Sandali lamang, Tirano Lasco. Batilan natin si Gaspar Baltasar. Ayan. Gaspar Baltasar at ating Blessy Escobar ng Molino, Cavite. Kamag-anak ba si Pablo? Pablo Escobar. Pablo Escobar. At binabati natin si Yusek Jomar Canlas. Yusek, kumusta ka na? Ha? At si Director Bert Moso ng Subic B SBMA. Ayan. Good morning. Eto na si Tina. Dating Congressman Kiko Barsaga, sinampahan naman ng cyber libel dyan sa Manila RTC. Na naman? Oo, lakay. Dahil daw sa kanyang akusasyon na umano'y panunuhol sa mga miyembro ng National Unity Party. RH9, Tina Nolasco, Tina.
Sister L, kinasuhan nga ng cyber libel sa Manila Regional Trial Court si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kaugnay ito sa inihaing reklamo ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa paratang ni Barsaga sa social media na tumanggap umano ng suhol ang mga kasapi ng National Unity Party kung saan dati siyang miyembro. Kinatigan ng Manila Prosecutor's Office o MPO ang reklamo ng kongresista na mapanirang puri ang post ni Barsaga sa kanyang social media account na kumalat online. Matatandaan sa social media post ni Barsaga, inakusahan nitong galing umano ang suhol sa business tycoon na si Enrique Razon kapalit ng pagsuporta sa speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Inirekomenda sa korte ang 10,000 pisong piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng dating kongresista. Ito si RH19 na Dulasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Ay, good morning, Kuyang Judge Boyet Malapitan. Malapitan tuloy. Kuyang Judge Boyet. At binabati natin si Justice Max De Leon ng Justisya Masonic Class. Bilis na oras. At magpapaalam na po kami. Magpaalam na tayo lakay. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. He ain't heavy. He's my brother. Wonder Woman may binauhan. Oras, naku, lumampas tayo kay overtime. 1 minuto makalipas ang 10:00.